Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Gusto kong i-share ito sa inyong kwento mga kababayan kasi napaka-importante ito para hindi malubog sa sa utang. Makaiwas po kayo dito sa panibagong scheme mga kababayan. Na ang sabi, napakarami ng nabiktima. Yan online lending debt trap. Worse than Pogo, sabi dito sa balita ng Manila Standard. Baka isa kayo sa mabiktima sa online lending. Kasi nga po, siyempre, maraming nangangailangan ng pera. Ang akala nila, itong mga nagpapautang through online, marami po akong nakikita dito sa social media, mga advertisement tungkol sa online lending. Yun pala, imbis na kayo ay guminhawa sa buhay, lalo kayong nagka-problema. Ito ngayon yung inaaksyonan ng gobyerno. Sabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, itong online lending, nakapagtala daw sila ng 15,000 cases of harassed victims. Kaya sabi po ni Director Cruz, the ill effects of online lending application or OLA debt traps are worse than that of the POGO operations and even online gambling. Mas matindi pa niya sa POGO, mas matindi pa niya sa online gambling. Napakarami na niya yung nabiktima, na-trap at hinaras. Siguro hindi na makapagbayad, ayun, na-trap sila sa online lending. So sabi niya, yung PAOK niya is currently handling 15,000 cases of victims who were harassed by keyboard warriors of OLAs once they are unable to pay their debt reminiscent of the classic 5-6 usurious lending practice. Pag ang niya yung biktima, nagpalya na makapagbayad, they will be harassed using their personal accounts which they surrendered to the online lending operators. These accounts were used as leverage against the victims, sabi po ni Cruz. Ang ginagawa daw mga kababayan, yung mga operators nitong online lending, ginagamit yung mga pictures and contacts to call your co-workers, and because of this, we even recorded incidents of suicide. Tama po. In fact po, may kakilala ako na hindi ko man nga po binigyan ng authority. Biktima din po tayo nito. Pero ako, hindi po ako nag-online lending. Yung isang kakilala ko, ginamit pala ako, mga kababayan, yung pangalan ko as guarantor. Siguro 2 beses na akong tinawagan. Pinagsabihan ko yung tumatawag sa akin. Sabi ko, yung nag-utang sa inyo, wala akong authority na binigay sa kanya. Iginamitan niya yung pangalan ko. Isabi ko, pangalan niyo. Isabi ko, nag-check sana kayo sa akin before ninyong pinautang. Kung may authority ako, may permiso ako, na willing akong maging garantor. Ang problema niya, ninyo, naniwala kayo doon, pinautang ninyo, nagamit ng garantor na hindi ninyo binirify. Kung yung ginamit na pangalan as garantor, willing na sagutin yung pagkakautang ng nag-utang sa inyo, pag alimbawa, nag-fail yung pinautang ninyo, iwala ikako eh. Sabi ko, tigilan ninyo ako sa sa ginagawa ninyong yan. Baka ikako, filean ko kayo ng kaso. Natakot siguro po, hindi na tumawag. Huwag ninyo ikako na idadamay ako sa mga bagay na wala akong kinalaman. Hindi ko nga ikako alam na ginamit na pala yung pangalan ko. Pagkatapos, hahabulin ninyo ako. Ako yung gusto ninyong magbayad ng pagkakautang niya. Hindi niya, sir. Sabi sa akin ng tumawag. Kasi pati telepono ko ay binigay. Ang pakiusap lang anya namin, kausapin mo yung kakilala mo na ginamit yung pangalan mo. Sabi ko, wala akong paki dyan. Yung pagkukulang ikako, nasa sa inyo. Kasi hindi kayo nag-verifika. Bakit hindi ninyo ikako ako tinawagan before na pinautang ninyo yung nagamit sa pangalan ko? Ayon. So ngayon, ito na ang kwento mga kababayan. Ang daming hinaharas nila. Itong mga online lenders, ako hindi man nila kayang iharas. Di ba? Kaya sabi dito mga kababayan
PAOK Executive Director Gilbert Cruz, while Pogo crimes targeted foreign nationals. In the case ng online lending apps, it is Filipinos against Filipinos. So ang sistema, mga kababayan, sabi rito, the lenders get the borrower's contact details, email, payslips, and social media accounts, among others. And in the event of failure to pay on time, the borrowers are subjected to various harassment schemes to shame them publicly by informing all their friends and workmates via text, email, and social media, even using artificial intelligence that would depict the borrower in a lewd situation like sex videos, sabi po ni Cruz. Ay talagang matindi. Pinapahiya, mga kababayan, yung mga biktima nila. Binablackmail using AI para mapuwersa na magbayad. Eh sabi ko sa inyo, imbes na ngutang kayo, magtinda kayo nito. Online selling. Huwag kayo sa online lending. Huwag kayo sa online gambling. Online selling po kayo. Magbanat kasi ng buto para po umasinso sa buhay, umangat sa buhay. Turuan namin kayo kung paano gumawa ng pera. You have to learn how to make money, create wealth. Paturo kayo sa mga marunong kasi ako dati hindi din ako marunong. Kaya lubog ako sa utang nung mga panahon. Nung nasa mainstream media pa ako po, lubog kami sa utang. Ngayon na nag-retire ako sa mainstream media at nagnegosyo kami, online selling, ayun, lahat ng pagkakautang namin, mga kababayan, nabayaran na namin. At naka-establish tayo ng mga negosyo at nakabili ng mga properties. O, di ba? Nakapag-travel din kami kung saan namin gusto kasi may panggastos na. Be an entrepreneur. Yung iba kasi malakas, napakalakas ng loob mangutang. Pero pagdating sa pag-invest, pag-negosyo po, ay na ang loob. No guts, no glory po. Wag puro asa sa utang. O yan tuloy. Ang daming nabibiktima, mga kababayan. Yan sabi rito. The PAOK has recorded at least 6 deaths related to OLA, wherein the victims committed suicide due to the relentless harassment and shaming they have been subjected to for their failure to pay on time the money they had borrowed. While the crimes committed by alien Pogo individuals were directed against their fellow nationals. In the case of OLA pala, online lending, it is Filipinos against Filipinos, sabi po ni Director Cruz. Earlier, Senator Sherwin Gatchalian warned the growing prevalence of OLAs is enabling a deeper financial crisis among Filipinos already trapped in online gambling, pushing many further into debt and despair. They are addicted to online gambling and now exploited by online lending apps, sabi po ng Senador. Gatchalian earlier filed a resolution seeking a Senate investigation into the unchecked spread of OLAs and their alleged abusive debt collection practices, which include harassment, public shaming, and unauthorized access to personal data. Gatchalian urged relevant government agencies to step up enforcement of existing regulations against unlicensed and abusive OLAs. So, iwasan po ninyo kasi ang mangutang ng mangutang, lalo't halimbawa wala man kayong siguradong pagkukuhanan, mga kababayan, ng pambayad. So, iwasan po natin ang malubog sa utang. Yan ang advice ko sa inyo. Kasi po, ultimately, magiging alipin kayo ng nagpapautang. Di ba? Nasa Proverbs siya. Yan The rich rule over the poor, and the borrower is a slave to the lender. Yan ang nangyari, mga kababayan, dito. In-exploit sila. At mabuti naman na pumasok na po yung ating PAOK, yung ating gobyerno, para masawata itong mga harassment, pang-abuso dito sa mga naging biktima po ng online lending. Online selling po tayo, mga kababayan, para yung mga pagkakautang ninyo, kung kayo uutang, i-invest ninyo, hindi yung i-consume ninyo.
Yan dapat ang purpose ng pangungutang. Kaya lang, poor mindset po. Karamihan sa nangungutang para i-consume, hindi man po para inegosyo. Tularan ninyo po ang mga mayayaman. Kung sila nangungutang sa bangko, for investments po. Kaya lalo silang yumayaman. Rich mindset kasi sila eh. Dapat matutunan ninyo. Hindi yung uutang ka, pagkatapos i-go-grocery mo, tapos ka na dyan, lubog ka dyan. Yan ang mindset ng mga Pinoy. Hahanap ng uutangan para ipambayad sa utang. O di ba? Saan ka nakakita? Umutang para ipambayad sa... Hindi man para inegosyo po. Para ipambayad lang sa utang. Talagang walang patutunguhan ang buhay mo pa ganyan, ang mindset mo. O di ba? Kaya ko po, binago ko po yung mindset ko at nag-aral tayo. Paano magpaikot ng pera. Anyway, lesson yan natin sa buhay. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, bagong YouTube channel, Life with Dante M, click subscribe niyo po. I-share ninyo ito sa inyong mga kakilala, itong episode natin, para makaiwas sila sa online lending, mabiktima nitong mga masasamang online lenders. Lagi nating tatandaan, mga kababayan, sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.